Good evening, everyone. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una, dinakila, pinupuri, sinasamba, niluwalhati at walang sawang pinapataas ang pinamakapangyarihan Diyos sa kaliwanagan at banal na Espiritu. Akin naman pinapasalamatan ang apat na elemento ng daigdig, lupa, tubig, hangin at ang apoy. At ang apat namang direksyon na ito, hilaga, kanluran, silangan at ang timog. My beloved brothers and sisters, narito ang mensahe ng Diyos, sapagkat ayon iniibig ng Diyos at ang sanlibutan, pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus na isinilang upang sinuman ang sumasampalataya sa kanya ay hindi dapat mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. Ang kaligtasan, my beloved brothers and sisters, meron tayong dalawang good news and bad news. Unahin natin ang bad news. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, sa impyerno ang hantungan. Ngunit meron tayong good news. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggang. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon, pinagkaloob ng Diyos ang buhay na walang hanggang. Sa Ephesians 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa sarili ninyo, ito'y kaloob ng Diyos. Ano ang katatagan maging kabayaran, pagkakasala at pagtatamo ng buhay na walang hanggang? Iniibig ng Diyos ang biyaya sa pamagitan ng pananampalataya upang mailigtas ang sangkatauhan. Sinubok ng Diyos ang tao sa pananampalataya upang siya'y mailigtas. Saan tayo mailigtas? Tinubos ni Jesucristo ang kasalanan ng sangkatauhan, nagpapako sa krus upang tayo'y mailigtas sa impyerno. Mayroong kapahamakan ang hindi manampalataya sa Panginoon Jesucristo. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi manampalataya, sa mga kasuklam-suklam at mamamatay tao, at sa mag-apid at sa mga magagaway at sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, lahat ng mga sinungaling, ang kanyang bahagi ay dagat-dagatang nanigas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ito ang bad news, mga kapatid. Bagamat kamatayan ang kabayaran sa kasalanan, spiritual man o physical, sa impyerno hantungan. Bakit kailangan natin ang kaligtasan? My beloved brothers and sisters, mahalaga ang ating kaligtasan sapagkat lahat ng tao ay nagkakasala sa paningin ng Diyos. Walang perpekto na tao sa paningin ng Diyos. At may kabayaran ang nagawa natin sa Diyos na pagkakasala. My beloved brothers and sisters, kailangan ng tao ang tunay na pananampalataya sa Diyos at pusong pagsisisi sa kasalanan upang tayo'y may ligtas sa anuman ang kamalian. Manalig tayo sa Panginoong Hesukristo at sundin ang loob ng Diyos sa salita at sa gawa. Sa Romans 10 verse 9,
Sapagkat kung ipahayag mo ang iyong bibig, si Jesus na Panginoon ay sumasampalataya ka sa Kanya, ang iyong puso na binuhay siya, manguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sino ang tagapagligtas? Si Jesus Kristo ang tunay na Diyos na tagapagligtas. Sinaog mula sa langit at nagkatawang tao. Paano tayo maililigtas? Sa mga Gawa 16 verse 31, manampataya ka, Panginoong Jesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ginawa ng Diyos ang lahat ng kailangang gawin upang ikaw ay maligtas at gagawin natin at tanggapin sa pamagitan ng panapataya. Inalok niya ang kaligtasan. Ano ang sampalatayan na natin kay Hesukristo? Manalig kita sa Diyos Ama, magtiwala tayo sa Espiritu Santo, na Diyos mananampataya kahit ano man paman ang iyong relihiyon, iisa lang ang ating Diyos. Kailangan natin ang una, faith, trust, believe sa Espiritu Santo na siya ang ating tagapagligtas. Kailangan niya ang walk with faith, not by sight. Yan ang kalooban ng Diyos.